Sa lalawigan ng Kalinga, natukoy na ng kapulisan sa Kalinga ang dalawang suspect sa pagpatay sa dalawang lalaki sa Hilltop, Bulanao, Tabuk City, kung saan isa sa kanila ay naaresto. Sa isinagawang 4th Quarter Kalinga Provincial Peace and Order Council meeting, ay tinalakay ang naturang insidente na magkahiwalay na pamamaril noong madaling araw ng November 15 sa Purok sa Bulanao. Inihayag ni Police Captain Raf Manganip, tagapagsalita ng Kalinga Police Provincial Office, na una itong inakalang isang kaso ng pangu-hold up o robbery kung saan dalawang hindi pa nakikilalang lalaki ang sakay ng motorsiklo ang bumaril sa mga biktima matapos tumangging ibigay ang kanilang mga gamit. Isa sa mga biktima ang tinamaan sa mukha habang ang isa naman ay sa dibdib dahilan ng kanilang agarang pagkamatay. Ngunit ayon sa kanilang investigasyon, lumabas na ang mga sangkot ay kabilang sa isang grupong may kaugnayan sa illegal na droga at ang pamamaril ay dulot ng hindi pagkakaunawaan sa remittance ng pera o unsihan sa droga. Pasado alas 2 ng madaling araw nang magkaroon umano ng remittance o abutan ng pera, subalit nagkaroon ng unsihan na nauwi sa pamamarila dahil sa mga nasamsam na malaking halaga ng pera at ilang kagamitan. Inakala ng mga investigador na robbery, subalit dahil sa tulong ng mga investigador at intelligence operatives, natukoy ang mga sospek. Isa sa kanila ay naaresto mula sa Ipil, Tabuk City, Kalinga, ay natukoy at siya po ang nagtukoy dito po sa motibo ng pamamarila. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang operasyon upang tugisin naman ang ang isa pang suspect na kasalukuyang nagtatago sa isang barangay sa Tabuk City. Ang mga sangkot ay natukoy na dati na nakulong at nakalabas lamang sa kulungan nang mangyari po ang insidente. Ganito po ang bahagi ng pahayag ni Police Captain Raf Manganip. Na nagkaroon ng usapan pagkatapos baka nagkaroon pa ng heated argument dahil yun, nauwi sa putukan. Dati galing na ng kulungan itong dalawa. Na dating naiserve na nila yung mga kon nila, kaya nakalabas. Yung dating kaso nila is carnapping. Galing ng kulungan ng mga ito na nakalabas dahil hindi natin alam kung yung kaso nila ay na-dismiss or under. Samantala, may paglilinaw naman ang Kalinga Police Provincial Office na ang naturang pamamaril ay walang kinalaman sa pagkamatay ni Irene Gayamos. Sa katunayan ay may binuo ng task force para resolbahin ang hiwalay na krimen sa pagkasawi ni Gayamos at may inilabas ng reward money ang provincial government ng Kalinga para sa sinumang makapagtuturo sa suspect sa karumal-dumal na krimen na nagkakalaga ng 500,000 pesos. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang investigasyon upang matukoy ang suspect sa naturang pagnanakaw na nauwi sa pagpatay sa ginang. Una rito ay natagpuan ng pinsan ng biktima ang dugoang bangkay nito na tadtad ng saksak sa katawan. Dinala ito sa pagamutan, subalit idiniklarang nasawi ng attending physician. Ganito po ang bahagi ng pahayag ni Police Captain Raf Manganip. Po tayong mga persons of interest. So persons of interest pa lang po na tinitignan at iniimbestahan din dahil may mga suspect din na persons of interest nun. So at lumalabas na hindi pa pala sila yung gumawa. So as of now, under ongoing pa po rin yung investigation natin dahil hindi pa, although na meron tayong mga persons of interest, pero tinitingnan natin kung talagang siya o sila ang gumawa.